So what's up guys, it's me Jans, and for today's video pag-usapan po natin ang J1 versus H1B visa for teachers. Kung interesado ka sa content na to, just stay tuned and watch this video. Hi! Kumusta? Ako po pala si Jans, isang OFW. Gagawin ang lahat para sa pamilya. So ayan nga guys, at sa ating mga ma'am and sir dyan, mga teachers dyan, kung interesado ka about J1 and H1B visa, panoorin mo tong video na to. So pag-usapan po natin, at bago po yan, kung bago ka sa ating channel, please don't forget to subscribe, hit notification bell para updated ka sa ating mga upcoming videos, at follow niyo po ako sa ating Facebook page. So alright, simulan na po natin. Ano nga ba yung J1 visa at ano nga ba yung H1B visa? So disclaimer lang guys, hindi po ako consultant, hindi po ako nag-hire ng teachers. Nag-share lang po ako ng ating experience, based on experience, based sa ating nare-research, at based sa ating nakikita dito sa Amerika. So, nandito po kami sa Amerika ngayon for almost 5 years na po. So, ngayon guys, pag-usapan po natin yung J1 at H1B. So, for teachers po, mga ma'am and sir. So, J1 visa guys, for teachers is a cultural exchange program for teachers na pwede ka magturo sa Amerika for 5 years. A maximum of 5 years. So, mag-a-apply ka nito through J1 visa sponsor. Okay? Pwede naman po direct hire, but mostly, na ginagawa po ng mga schools or districts, binibigay pa rin po kayo sa isang J1 visa sponsors. Okay? So, yung J1 visa sponsors na po ang magpa-process ng documents po ninyo. So, marami pong requirements na kailangan nyo pong i-comply. Kailangan po ninyong kunin at isi-send po ninyo yan sa visa sponsors. Alright? Then, you can also apply through direct application sa mga visa sponsors. So, meron po mga websites yung mga visa sponsors, mga ma'am and sir. So, mag-a-apply po kayo doon at meron po silang profile, meron silang account, gagawa ka ng account, and then lalagay mo lahat ng mga documents na kailangan mong gawin. Then, pagpasok po kayo sa mga requirements po nila, na comply po ninyo lahat ng mga requirements nila, then kakandak po yan sila ng interview. So, mag-i-email po sila sa'yo kung pasok po ba yung degree po ninyo na kailangan po nila, and then magsiset po sila ng interview through Zoom. So mostly po nito guys is Zoom ang kailang ginagawang interview, kasi mostly visa sponsors ay nasa US po sila, US-based visa sponsors po. So magkakandak po yan sila ng interview through internet lang. So iba po yung guys, iba po yung mga agency na hire or nagbibigay ng, sabi nila J1 visa, but meron po sila, baka third party po sila. So, meron po yung link sila na visa sponsor. So, hindi po sila mag-interview. Yung mga visa sponsor, hindi po mag-interview dyan sa Pilipinas. So, wala po silang office dyan sa Pilipinas. So, magkakandak lang po yan sila ng interview through online. Zoom meeting lang po yung interview. Once ma-interview na po kayo, then the J1 visa sponsor, kung dumiretso kayong mag-apply sa mga J1 visa sponsor, then the J1 visa sponsor, maghahanap na po yan sila ng schools or districts na a-applyan po ninyo. Okay? Then, kung okay yung degree ninyo, yung requirements ninyo, okay ng school, then magkakandak na naman ng interview yung school po. Alright? Yung school or district, mag-interview na po sa inyo, at maghihintay po kayo. So, interview din po doon is through online, through Zoom din pa rin. Okay? Then, once na matanggap po kayo sa job vacancy na hinahanap ng isang school, then, ipaprocess na po, babalik po kay J1 visa sponsor, and then, ipaprocess na po ni J1 visa sponsor ang inyong visa. So, magbibigay po sila na tinatawag na DS 2019. And then, you are going to process your visa stamp sa embassy. So, ganun lang po yung process, mga ma'am and sir, sa J1 visa. Napakadali lang po. At isa pa, hindi pa nangangailangan ng English proficiency exam. So far, okay, ngayon, hindi pa po sila nangangailangan. As long as kaya mo magsalita ng English at kailangan mong ipakita sa mga interviewer mo, sa mga head na magaling ka mag-English. Kaya, before interview po kayo, dapat mag-practice po kayo, kasi marami po mga teachers na hindi nag-move ang application dahil hindi po daw sila magaling sa English. Okay, marami ako nabasang ganyan. Kaya practice po kayo ng practice sa English po ninyo, kasi isa din yan sa napaka-importante during interview. So, ganun lang po yung process ng J1. So, pagkagandahan po sa J1, mga ma'am and sir, mostly, yung mga J1 visa sponsors ay hindi po nagpapabayad ng placement fee. Zero placement fee po, mga ma'am and sir. Wala pong bayad yung application po nila. At ikaw pa nga yung bibigyan ng pamasahe na worth around 700 to 1,000 US dollars. Plain ticket po, mga ma'am and sir, ha, sa main J1 visa holder na teacher. O, ano pang hinihintay nyo? Napakaganda po niyan. Wala pong placement fee. Mostly na mga J1 visa sponsors. Kaya, napaganda po ng program na to.
Okay? So, yun po yung J1 visa sponsors. Once matanggap ka, may visa stamp ka na, pupunta ka na ng Amerika as J1 visa for 5 years, maximum of 5 years contract. Okay? Now, let's go for the H1B visa. H1B visa, guys, is a working visa here in the US. So, working visa in the US at hindi lang po teachers ang ino-offeran po nito. Pwede po lahat ng mga professionals pwede po mag-apply ng H1B. But H1B visa is a working visa na merong petition. Tinatawag na petition. So, ang ginagawa po nito, meron pong mga agency na nag-hire ng teacher at nagbibigay ng H1B visa. So, marami po yan sila. I Dream America, RCC. So, paghanap lang po kayo ng mga agency na nag-provide ng H1B visa for teachers. At meron din direct hire. So, baga, ikaw yung maghahanap ng district, ikaw yung maghahanap ng school na nagbibigay ng H1B visa at nagpipetisyon nagpa-process ng H1B. So, ano pong ginagawa nun? So, once na ma-interview po kayo, either agency, direct hire, and then ma-interview po nila, okay po yung requirements, no? So, once na matanggap po kayo, after interview, sabihin nila, at tatanggapin ka namin, i-hire ka namin as teacher, as H1B, then you are going to gather documents. And then, maghahanap ka po, or ang employer mo, meron silang lawyer na magpa-file ng iyong petition. So, usually po guys, mga ma'am and sir, as H1B visa, meron po siyang bayad. Kasi, bakit? Kasi yan po yung ibabayad nila sa lawyer. So, mostly, kadalasan po ito is either half kayo ng employer or half kayo ng employer at ikaw, employer at employee sa bayad, or mostly naman, may masagot ng 80% ng employer mo, but talaga, totoong may bayad po ito. Or either $1,000, $2,000, $2,500, depende po yan kasi. Depende po yan sa lawyer's fee or TF ng isang lawyer. At meron din po itong tinatawag na premium application, ganon. So, depende po yan sa process, okay? So, mostly may bayad po siya to process your petition sa H1B visa, okay? So, after po kayong matanggap nito, the lawyer will file your petition at sabi nga nila 6 months to 1 year yung process. Depende na din yan sa pag-process ng lawyer, okay? And then, once na matanggap po kayo, and then, they will process your visa, may H1B visa ka na, then, diretso ka na dito sa Amerika at pwede ka makapagtrabaho ng 6 years contract. So, 6 years po yung H1B, but good thing for H1B, within 2 years, pwede ka makapag-apply ng green card. Okay? Now, H1B requirements, hindi pa po nangangailangan ng English test or English proficiency exam. Doon ka na po magkailangan ng English proficiency exam once na mag-apply ka for green card. Yan na po yung kailangan ng IELTS, mga ma'am and sir. So, sana naintindihan po ninyo J1 visa and H1B visa. Ano po maganda? Maganda po yung dalawa. Kasi si J1, wala masyadong bayad. Wala po talagang bayad. Yung requirements lang, yung pag-gather mo lang ng requirements. Then H1B, mostly may bayad po siya. But kaya nyo naman po yan. But kagandahan po ng H1B is pwede mag-apply ng green card. While J1 is you need to go home for 2 years for your home residency requirements. So, ganun lang po siya guys. But both, maganda po siya. Maganda experience, maganda yung sahod as teacher. Kaya na panginintay nyo, mag-apply na po kayo at punta na po kayo ng Amerika kasi magandang experience po yan. After 5 years, pwede po kayo maghanap ng opportunity outside America na maganda yung experience po ninyo. Alright, sana nagustuhan po ninyo tong video natin ngayon at sana naintindihan po ninyo yung J1 at H1B visas for teacher dito sa Amerika. Kaya na po hinihintay nyo, mag-apply na po kayo mga ma'am and sir. At huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe, hit notification bell para updated ka sa ating mga upcoming videos. Ako po pala si Jans. See you again in my next vlog. Bye!